So ito po yung pangatlong V380 Pro CCTV camera na isi-set up po natin dito po sa outdoor or outside ng ating bahay. Ito po yung location niya guys. Kung gagamit po kayo ng micro SD card dito po sa CCTV camera po natin, bago nyo po ilagay sa receptacle at i-power on yung CCTV camera, make it sure na nakalagay na po yung micro SD card sa ating CCTV camera. Next guys, eto na, ilagay na natin yung CCTV camera dito po sa ating receptacle. So ito guys, i-check po natin, nailagay na po natin sa receptacle. So ito naman guys yung coverage area ng ating CCTV camera. Meron naman tong motion track kaya kaya niyang i-monitor yung magkabilang dulo ng kalye na to. So ang next guys is i-open ko lang po yung ating V380 Pro application sa ating cellphone. So make sure lang na nakakonect po yung cellphone po natin sa internet. So ito guys, i-press po natin yung V380 Pro apps. Ito guys, kung makita nyo po may naka-install na pong V380 Pro CCTV camera. So ito po yung una and then ito po yung pangalawa. So ito na guys, the moment of truth. I-install na natin yung ating pangatlong CCTV camera. Next is puntahan na natin yung area ng pangatlong CCTV camera para ma-install na natin. So ito guys, i-switch on na natin yung pinaka-power source ng ating CCTV camera bago tayo mag-scan ng kanyang QR code. Bluetooth is ready. Please scan the QR code on the camera and wait for the connection. Andito na tayo sa area ng CCTV. Ang next na gagawin po natin, i-press po natin yung plus sign and then i-press po natin yung add camera. Lalabas yung ganitong scanner po. Ang next na gagawin po natin guys is i-scan po natin yung barcode ng CCTV camera po natin. Yan po. So after natin ma-scan guys, ganito po yung magpapakita sa ating cellphone. Ang next na gagawin natin guys is i-on yung locations. I-open po natin yung permissions and enabled settings ng location. I-on lang natin yung location services. So back tayo and then i-on po natin yung permission and enabled settings ng Bluetooth. And then magpapakita po yung decline or allow. I-press lang po natin yung allow. Yan. And then guys, makikita po natin na naka-blue na po lahat. I-press lang po natin yung confirm. And then, i-change lang po natin yung country. Ilagay po natin is Philippines since nasa Pilipinas po tayo. And then, next is i-checkmark lang po natin yung nakasulat na words na I have confirmed that the currently selected region is correct. And then, i-press po yung confirm para mag-auto-detect kung anong internet po yung gamit po natin. So, ito nakikita nyo po naka-connect sa Wi-Fi na gamit po natin. Ilapit lang po natin sa camera guys. So, ito guys nakikita nyo po naka-auto-detect or naka-auto-connect yung Wi-Fi na gamit po natin. May nakalagay guys na hindi compatible sa 5G Wi-Fi. And then next guys is i-press na po natin yung continue para po mag-connect na po yung ating cellphone sa ating in-scan na CCTV camera po. So ito guys, connecting po yung ating cellphone sa ating CCTV camera. Antayin lang po natin yan para po ma-access na po natin yung ating pangatlong CCTV camera. Naririnig nyo guys, nagre-response po yung camera trying to connect sa ating cellphone. So, camera ready na siya guys. Nag-checkmark na ng green sa ating cellphone. And then, may magpa-pop up na ganito guys. I-press lang po natin yung not now. Nasa inyo guys no kung anong ipapangalan nyo po sa inyong location ng inyong CCTV camera. So, since nakalagay po sa outdoor yung ating CCTV camera, i-name ko po ng outdoor po. So, ito siya. And then, next guys is i-press na natin yung view device. Yan po. I-press po natin yung view device. Sunod yan guys is may magpa-pop up na barcode or QR code ng ating CCTV camera. Press exit or save, okay lang po yan and then connected na po yan guys. So sobrang dali lang guys no kung paano natin in-install yung ating pangatlong CCTV camera. So ibig kong sabihin guys, kayang-kaya nyong sundan kung paano ko in-install. Basta po sundan nyo po step by step kung paano ko po pre-process or in-install yung ating V380 Pro CCTV camera na to. So ito guys, na-installed natin siya ng properly. Kung mapapansin nyo po, very responsive po yung kanyang rotate function. Napapasunod po natin yung ating CCTV camera sa pamamagitan po ng navigation ng kanyang PTZ. So ito po yun. Sunod siya po kung ano po yung i-command po natin sa kanyang navigation. So ang next naman is ipapakita natin na tatlo na talaga yung naka-installed na CCTV camera. So ito siya. Yan po. I-try naman natin i-open yung unang CCTV na in-install po natin, which is ito yung naka-install sa terrace ng ating bahay. And then balikan po natin yung latest na in-install po natin. So ito siya guys. So ito guys, nasa ibang location na tayo, nasa baba tayo ng ating bahay. Ang gagawin naman natin ngayon guys is
i-view natin isa-isa itong tatlong naka-installed sa ating V380 Pro application sa ating cellphone. And then, i-view natin yan ng pa-wide angle sa ating cellphone para ma-appreciate nyo po yung pinaka-looks niya sa ating cellphone. So, kung mapapansin nyo guys, no, napakalinaw po yung kuha niya. Ibig kong sabihin guys, napakalinaw yung record ng camera na to, itong V380 Pro camera. So, ito naman yung pangalawang CCTV na in-installed po natin. Napakalinaw din and naka-on yung motion track nito kaya very responsive po siya. So, ito naman guys, yung pangatlong camera na kaka-installed lang po natin. So, kung mapapansin nyo guys, no, malinaw din yung kuha niya kahit nasa mataas na area siya, maganda rin yung kuha niya.